Ayun po, no, what's up sa inyo guys? At yes, babalik tayo para sa siguro huling vlog ko na to dito sa Hong Kong. Kasi sa mga hindi pa nakakaalam dyan, patay na po yung amo ko. So nag-decide yung mga anak ni amo na hindi na itutuloy yung kontrata ko. So sabi nila, papauwi na daw ako. So biglaan to itong nangyaring to sa amo ko. Kasi nung last time na magbakasyon ako, siguro nakita nyo naman yung Christmas vlog ko tsaka New Year's vlog ba? Hindi, yung safari vlog ko na yun, nagbakasyon nga ako sa Pinas ng 20 days. Yun na pala yung huling bakasyon ko. Kumbaga parang inaantay na lang pala ako ng amo ko na makabalik dito sa Hong Kong, makabalik dito sa poder niya. At yun, sad to say na hindi na niya kinaya kasi matanda na rin. Well, actually hindi pa ako nakaka-uwi, hindi pa ako hindi pa ako nakakaalis ng Hong Kong nung last December. Is ayun na, na siya, parang nag-i-struggle na siya sa health niya, na yung problema niya na yun nga, yung alam niyo yung lahat ng kainin niya at saka inumin niya is isinusuka niya. Kumbaga nung nagbakasyon ako, na dehydrate na siya ng husto. Kasi nung pagbalik ko, sobra talagang bumagsak yung katawan. Halos wala nang laman yung kanyang puwet, wala nang muscles, pati paa. Halos wala nang muscles. Tapos, ayun, sa tuwing matutulog siya, isang posisyon na lang yung posisyon niya. Hindi na siya nakakapag-side na gano'n. So, yun. Nung ma-hospital is parang 3 days lang. Ayun na, hindi na niya kinaya, bumigay na. So parang may 2 weeks pa naman ako na pwede manatili dito sa Hong Kong, pero nagpasya ako na hindi na ako maghahanap ng ibang amo. Kasi sa mga nakakaalam sa inyo, medyo matagal na rin ako na nagtatrabaho dito sa Hong Kong, almost 14 years na. So, to be exact naman is 13 years ako sa February, which is next month na yun. Today, ngayon, January ngayon. So, ayun. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. Yun yung plano ni Lord sa atin. Magtiwala na lang tayo at, trust the process. Ganun talaga. Siguro dudugtungan ko na lang tong video na to. Bibidyo na lang ako dyan sa mga, kasi kailangan kong lumabas-labas rin para asikasuhin ng mga ilang bagay. Yan. So yun, siguro mag-shoot na lang ako ng mga parang B-roll dyan sa kung saan ako mapunta pag lalabas ako ng bahay. Kasi ang hirap pag namatayan ka ng amo na naging close mo, tapos naka-steady ka lang dito sa bahay. Yung bawat kahit saang sulok ka tumingin, yung naaalala mo siya. Alam mo yun, kasi nagtrabaho ko sa kanya ng 9 years ako dito sa kanya. Na namasukan. So kami lang dalawa, kaya naging close kami. Ayun, masakit syempre na mawalan ka ng among sobrang pait, na hindi ako pinahirapan minsan ni amo. Lagi niyang iniisip din yung kalagayan ko, ganyan. Tapos hindi niya ako ginugutom, nakakain ko na lahat ng gusto kong kainin, yan. Tapos yung mga kung
pagka may kailangan siyang bayaran sa akin, ayun, nagbabayad naman siya on time, kompleto sahod. Wala akong parang narinig na reklamo mula sa kanya na sa mga ginagawa ko dito sa bahay. So, yun ang gusto ko sa amo ko eh. Kaya ngayon na wala na siya. Siguro it's about time na rin para magpahinga muna ako sa trabaho kasi minsan pag ang naano ko parang para sa akin based on my opinion, pag matagal ka na sa abroad tapos hindi ka naman residente dun sa abroad na pinagtatrabahuan mo, no? Wala ka sariling bahay, stay in ka, nakakasawa din pala. Oo, nakakasawa din. Parang mauumay ka rin. Yung tipong gusto mo na rin umuwi, makapiling ang pamilya mo kasi sa akin sa kaso ko is sa anak ko na panganay mula pinanganak yun, wala ako sa tabi niya. Tapos sa mga birthdays niya siguro wala rin ako. Siguro parang one time lang ata nung nag-birthday siya na nung 3 years old siya or 4 years old. Yun lang yung time na parang nakapag-celebrate siya na kasama ako, na nandun ako mismo. Parang one time lang yun. Ngayon naman dun sa bunso kong anak, magti 3 years old na. Mula nung pinanganak, tapos nag-birthday ng first birthday, second birthday, wala rin ako dun. So parang naisip-isip ko na ang dami ko nang namimiss na mga importanteng event sa buhay nila. Ayoko naman ayoko mangyari sa akin yung mga nangyayari sa kagaya sa iba na alam niyo yun, yung pag-uwi nila hindi na nila kilala yung anak nila kasi hindi sila nag-alaga. Tapos ayun, marami silang hindi alam tungkol sa mga anak nila. So ayun, desisyon ko na magpahinga muna. Gusto ko muna silang makabanding, makapiling man lang ng medyo matagal-tagal, no? So, yun lang guys. Dugtungan na lang natin tong video na to ng mga B-roll para magkaroon naman ng kwenta, no? What's up sa inyo guys? At yes, eto na yung parang huling araw ko dito sa Hong Kong. At bukas lilipad na ako pa uwi ng Pinas. At yes, eto na yung kadugtong nung unang video kanina. Kasi yun, ginawa ko yun nung anong araw ba yun? Last December 18 or 19 ko sinut yun. Ngayon ano na ngayon, 25 na. So 26 yun na yung uwi ko, which is bukas. Siguro ito na yung last video ko dito sa Hong Kong. Nakakalungkot man, pero wala, ganun talaga ang buhay. Nung Saturday, nagpaalam na rin ako sa church at sa mga kasama ko. At ayun, medyo
ganun pala yung feeling pag ano, ikaw na yung uuwi, tapos gagawin ka ng parang ano, farewell party, farewell program, ganun. Ano siya, nakakalungkot na masaya ako, ganun. Mixed emotion ba? So, ayun. Ewan ko kung makakapag-video-video pa ako pag pauwi na ako bukas. Kasi tatry ko mag-book ng taxi kasi nga mabigat yung dala ko eh. 2 luggage, isang hand carry tsaka yung backpack ko na super punong-puno. So, yun. Titignan ko kung makakapag-video-video pa ako sa airport para kahit papaano naman is parang ano na rin, huling tingin ko sa airport ng Hong Kong kasi ewan ko kung kailan ako babalik, pero sana nga makabalik pa ulit, no? Pero ano, medyo matagal pa siguro yun. Ayoko munang ano, kaya gusto ko munang magpahinga. Itong point ng buhay ko na to is papahinga ako sa trabaho. Tapos gusto kong makasama ng matagal yung mga anak ko. Kasi wala, hindi ko na talaga sila ano, ang pinakamatagal na nakasama ko sila siguro habang nagtatrabaho ko dito pag bakasyon ko, yun. Siguro ano, mga 1 month. Oh, yun na yung ano, parang pinakamatagal, pinakamahaba, 1 month. Imagine mo yun. 13 years ako dito, tapos ang pinakamatagal na stay ko lang doon nakasama sila is ano, tawag dito, 1 month lang, oh, di ba? Parang super bitin na bitin talaga. Bitin na bitin talaga. So, yun lamang guys. Maraming salamat sa mga nakasama ko dito sa Hong Kong, sa mga nakilala ko, sa mga nakapag-share ng moments na kasama ko sila, kasama nila ako, ganon. At maraming salamat din kay, ayan, Master Doy. Tawag dito, alam ko, magiging mag-isa ka na sa mga pag-i-edit ng video, ayan mo, ano, may papalit si Lord dyan, may papalit siya. Alam ko may papalit. At saka sa mga kasama ko naman, sa naman sasabi ko, ano ba ang gugulo nyo, no? Favorite expression yun eh. Tsaka ano, ayusin yung mga buhay nyo, no? Yung mga brightness ng video camera, yan. Oh, yung angulo ng ano, ng picture, ano ba? O ba't ang dilim ng kuha, mga ganon. Yun ang mga mamimiss ko dito eh. Tapos, yun, yung mga ibang naging tropa ko rin dito na ano, wala, mauna na ako sa inyo uwi. Ganun talaga ang buhay. Unpredictable. Biglaan kasi nangyari dito sa akin. So, yun. Again, maraming salamat sa lahat ng mga nakasama ko dito sa Hong Kong. At lagi kayong mag-iingat at alagaan nyo mga sarili nyo, no? Kasi ano, hindi natin alam. At saka ano, dapat lagi kayong ready. Lagi kayong ready sa mga mangyayari sa buhay. So, yun lamang guys. Gin Shaker signing off.